Father, we thank you for the privilege that we come together again in your name this afternoon. Lord, alam po namin, O Diyos, mula po nagsimula ang gawain pong ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong nananahan sa kalagitnaan ng bawat isa. Patuloy po kami, Lord, uupo sa iyong paanan, makikinig sa iyong salita. At sa pamagitan ng iyong lingkod, O Diyos, may bahagi ang salita mo po, Diyos, na magkaroon, Lord God, ng kaliwanagan para maintindihan po namin ang topikong ito, Diyos, about the mark of a true disciple. Father, cover this place with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maupo na po tayo. I thank the Lord dahil po sa pribilehiyo muli na ako po'y magsalita po sa inyong harapan. And thank you, our dear Bishop, and all the bishop na nandito po ngayon. I thank the Lord dahil challenge po sila sa amin. Dahil po sa kanila at sa panalangin po ng bawat isa, lalo na po ang ating mahal na bishop at ating mahal na ina, si Madam Adeline, ay tayo po'y nagkakaisa ngayon. Isa po ang ating layunin, isa po ang ating landasin, at isa po ang ating pong gusto pong magaganap, mapalago ang trabaho ng Diyos dito sa mundong ito. Thank you, even all our visitors who are here. Thank you. Challenge po sa akin po itong sinundo ko kagabi, ay kahapon. Medyo konting testimony. Lumuwas po kami ng Maynila ng 5:30. Nakarating kami dito ng 11:30 ng gabi. Dahil po sa traffic mula po sa Balintawak hanggang Marilao to Angeles. So ang takbo lang namin 20:40. Lagi lang tinatanong, malayo pa ba? Sabi ko rin sa kanila, it takes 3 hours only kapag maganda ang daanan. Oh, after 5 hours na, no? Malayo pa ba? And then, doon po nakita na nervyoso na kaya, Misuda? Nervyoso. Dahil po sa grabing dikdikan ng sasakyan doon, bells of traffic, unahan, and then nakipagsiksikan, kaya yung hinarap po namin, nasa harap namin na nagbanggaan, ang lakas yung in Jesus' name, sabi ko, dahil nakikita ko rin, agad ko rin humiwalay doon dahil bangga na, matatraffic na kami. Tapos sabi niya, oh yes, sabi po ni Bishop Dennis. And then, mamaya, pumunta na sa likod si Pastor Dickman. Ay, ang lakas na nag-speaking tongues. Mamaya, nag-worship na rin si Bishop. Sabi ko, thank you, Lord. Now we experience this kind of biyahe. And then, until finally, I thank the Lord. Nakikita ko rin takot sila. Kaya sabi ko, sige, takbo lang tayo ng mainhin. At pero kapag medyo tahimik sila, busy sila sa pagpipray, busy sa pagte-text, binibilisan ko na rin. Kasi walang magsasabi, oh, calm down. Kaya, I thank the Lord. Pag nakita kong busy sila ganun, tignan ko ganun, tapos nagpipray, nakapikit po yung mata nila, yun, bibilisan ko. Pupunta ko ng 100. And then after that, pag muli lang tinatanong po na, malayo pa ba? Bibilisan ko ng 120. Kasi sila lagi nagtatanong. But by the way, maganda rin yung advice nila. But na-challenge nila sa kalase po ng pamumuhay natin dito sa Pilipinas. And I am blessed also for their testimony, not only their testimony, even for their sharing about po their faith to God. At naging stepping stone ko rin, sabi, oh yes, thank you very much. Dahil mayroong pong nagbigay rin ng idea patungkol po kung paano palaguin
ang trabaho ng Diyos at kung paano tayo magiging isang disipulo. Okay? So this afternoon, thank you for that short testimony. At kaya nakarating po kami rito ng 11:30 ng gabi. At thank God, dahil po sa pribileyo pong ito, I'd like to share with you. And our topic this afternoon is about the mark of a true disciples. Kung mayroong pong tinatawag dito na true, mayroong ding tinatawag na false. That even the Lord Jesus Christ, nung siya po'y nagsalita po patungkol sa mga parabola, ay mayroong pong mga true na trigo at mayroong pong kasamang damo. At patungkol naman sa 10 berhen, they are all disciples, pero mayroong din pong kunwaring berhen at mayroong pong tunay na berhen. Now, saan ba po tayo doon? Dahil ang ating pag-aralan po dito is, huwag na nating pakialaman yung mga false disciples. Diretso na po tayo ngayon sa salitang a mark of a true disciples of Jesus. What is a disciple? A disciple is a follower or student of a teacher, leader, or mentor. So ang isang disipulo ay dapat mayroong nagtuturo sa kanya at mayroong po siyang tinatawag na mentor niya. Tayo pong makasarili na wala kang pastor na nagtuturo sa iyo, wala kang nagme-mentor sa iyo, you're not a true disciples. But tayo po yung sumisira sa pagiging tunay na disipulo. A disciple is someone who follows and learns from a spiritual leader or teacher with the goal of becoming like them or achieving spiritual growth. Ulitin ko po, ang mga tunay na disipulo, tatak po ito ng isang disipulo na sila'y sumusunod at natuto sa mga namumuno sa kanila. You know, in 1991, 7 ang nag-disciple sa akin ng first assignment ko in Mangkayan. I thank the Lord, buhay pa rin ang kapitan ko noon, si Reverend Delon Sabog. Yes, nandun po, Bishop. Kaya nga nakita niya ako kanina, sabi ko, wow, praise the Lord, malakas pa rin ang aking naging mentor ko noon. Ang una pong tinuro sa akin noon is pagbuhat po ng bato. Yes. Nung first kasi na kami po yung nandun, ay kami po yung pumupunta sa Nayak, early in the morning, kasama na, daladalamin ng pala, kami kaya pinagpala. At doon rin po sa Nayak, doon, sibugan mingay, binubusan namin tubig yung mga buhangin, kubin para isasako o orno-ornos. Mamaya sabi niya, okay, tayon, agawid tayon, tintayo, Bible study. Umuwi na tayo dahil may Bible study tayo. Sige, uwi na naman kami, maglakad mula Nayak to Mangkayan. Punta naman sa outreach namin, lakarin namin from Mangkayan to Kao. So, I thank the Lord, isa sa mga natutuwanan ko sa mentor ko noon, patay na yung isa pong nag-mentor sa akin. Nag-backslide na rin po yung isa pong nag-mentor sa akin. Si Pastor Edwin Rangho. Ang pag-mentor niya sa akin is about disiplina. Konting bagay lamang, galit. Pati yung pagbuhat ko ng kanyang Bible, gitara, hawak ko ang Petromax, naglakad kami mula po sa Kao, pauwi po ng Mangkayan. Pag nalubak po yan, galit. Di mo tinitignan, ako na ngayon ang Sabi ko naman, sorry po. Walang magawa eh. Mentor ko isuna.
At naram niyo po, ang natutunan ko doon, yung sa kay late Pastor Edwin Rangon noon is the devotion po niya sa Lord. Mag-speak in tongues yun, ang haba. Parang Armalite. Sabi ko, si Pastor Dylan rin, hallelujah. Sabi niya, mag-pray. Sabi ko, lahat yun po ay natutunan ko. The way to worship God and the way po nilang mag-pray. Ginagaya ko rin. Pero hindi ko nagawa. Dahil pag mag-speak in tongues sila, rin ako, namalat na ang aking bangag. Dahil hindi pa ako nabautismo actually in that time. Nagsilbi na ako dito, nag-full-time na ako. Yung July, hindi pa ako nabautismuan. Pastor Dominic Ventura, ang nagbautismo sa akin po in Tabak, Mangkayan. Pero wala na yung nag-mentor sa akin. But you know, dun ko po, ang bagay po nung ako'y sumusunod, mayroon akong napipick up sa kanila na tinanim ko sa heart ko at ito ang nagiging stepping stone ko. Kung bakit nagiging isang genuine at true disciples, because dumaan ka po sa maraming nagtuturo at nangunguna sa iyo. Hindi ko binubulyawan si Pastor Dylan that time. I always say, yes po, Pastor. Kung anong sabihin niya that time, yes po, Pastor. Buhatin mo ito, ang lalaki ng mga instrument namin sa Mangkay noon. Buhatin mo mula sa pastoral house, daling ko sa pirong. Yes, lahat. Balik na naman ako, pulpito naman ang dala ko. I always say yes, Pastor. Why? Kahit minsan nagagalit, ang hindi ko po tinitake po sa heart ko yung galit niya, ang tinitake ko is yung magandang pagdidisiplina niya sa akin. Yes. Kaya ako'y nakatayo hanggang ngayon. Because lahat po ng mabubuti, kung wala silang mga mentor ko noon, kung ako noon that time na after na pinadala na kami at walang nag-mentor sa akin, baka isa na rin ako sa malaki ang ulo at wala na ngayon. Kasi karamihan sa mga hindi dumaan sa disipulo, mga kapatid, sila ang malalaki ang puso at malalaki ang utak. At ngayon, lagpak na sila. Remember my word. I learned a lot sa mga nag-disciple sa akin that time. At daan po lahat ng kanilang ginagawa, doon ko sinusunod. Natuto ako, I learned a lot about their discipline, about their performance, and especially yung kanilang pagpipreach at pagsisilbi sa Lord. Kaya lagi kong sinasabi that time, may tatay, Pastor Delon. Tas siya po ako yung bunga kung hindi niya ako minentor po ng maayos, wala sanang ganitong Oliver ngayon. Kaya mas maganda na mayroong magtuturo sa iyo. Kaya ngayon, natidisciple naman ako sa pagiging marsyalo. Right hand. But you know, all of that, may goal din ako. May goal tayo. Kung tayo po mga kapatid, kung may nagtuturo sa atin, hindi ka man magiging tunay na disipulo kung walang nagme-mentor sa inyo. Makasarili ka kung ganun. Maganda rin yung magtanong tayo. Sana sabihin natin, Pastor, ano ang dapat ko ring gawin? Hello? Kung hindi ka nagtatanong sa pastor ninyo, hindi ka nagtatanong sa leaders ninyo, makasarili ka. Tingnan mo sa tagdang panahon, sa pagiging pangkasarili mo, walang nagpo-protect, walang covering, wala kang covering, and then walang nagde-direct sa inyo, bagsak mo, lagpak. Okay? So ngayon, sabihin mo na sa katabi mo, ngayon magsimula na ako. Okay. Let's go now to the life or the mark of a true disciples of Jesus Christ. Nagsimula. Remember, lahat ng disipulo ng Panginoon that time, in the book of Acts, they are unschooled. Baka kung naayos siguro, baka sabi ninyo, even the Lord Jesus Christ, the Pharisee, sabi niya, unschooled, son of a carpenter.
Kaya yung mga disipulo, tinawag niya rin unschool, hindi nakapag-aral. Pero tignan nyo ang performance nila dahil ang kanilang sinundan at kanila pong sinusunod noon is no other than yung pinakamataas na mentor. Amen. Okay. So let's go now to the first principle o kaya pinapakita ng tiyak na katangian ng isang tunay na disipulo. Number 1 is love Jesus supremely. Yung word supremely means pinakamataas, pinakadakila, at pinakalabis na wala ng ibang mamahalin. Okay. In Matthew chapter 10 and verse 37, kaya ako'y napaiyak kanina. Sabi ko, nagpaalam ako kay Pastor Harold, sabi ko, Pastor, please, munta na ako doon sa kwarto natin. Pagbasa ko ng Matthew chapter, na ulit-ulitin ko binabasa ito, pero parang simple lang. Pero nung nabasa ko ulit kanina, nandun ako sa kwarto, umiyak ako. Why? I'm not a true disciple of Jesus Christ kung nauna po ito sa aking buhay. Sabi niya rito, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Lahat kayo na mas minsan ginagawa po nating alibay at ginagawa nating rason ang ating mga magulang na sila'y priority when it comes po to our service to God. You're not worthy to be called a true disciples. Bakit ko sinasabi ito? Nitatak sa heart ko sa puso ng ating mahal na bishop. Una sa lahat, I experienced this. When my father, in text ko kay bishop that time, my father in hospital in Tuguegarao City Hospital. Ang sabi ng tatay ko, lahat daw kami dahil hindi ko alam na poison ang buong katawan po niya. And then sabi ng tatay ko, tawagin niya na daw lahat kami. Pero sabi ko, sorry tay, nasa mission po ako in Mindanao. Pero isang bagay lang na kahit sabihin ko sa iyo na kahit ako'y nandyan, hindi ako ang manggagamot mo. Kahit man umuwi ako punta sa hospital, hindi ako yung doktor mo. But I believe in prayer of faith. Because the arms of God is not too short to touch your life today. Let's pray. 2 o'clock in the morning. Devotion namin, kasama ko nakasama ko sa Mindanao that time, Malay-Balay is si Mother Vicky, si Ma'am Julie. And then narinig na umiiyak ako doon sa altar. Narinig ko mayroon na ring umiyak sa likod ko rin. Nakijoin sila sa iyak ko para po sa aking tatay. Isang bagay lang paniwalaan ko. Ito sabi ko, Lord, ikaw ang number 1 na minahal ko mula sa pool. Pangalawa lang ang magulang ko. Yes, I honor them as my father and my mother. I respect them as my father and my mother. But when it comes po sa ministry na in my mission, hindi ko iwanan po ang trabahong ito, unahin ko muna. Because I believe the word of God, seek ye first the kingdom of God. Are you with me, my co-pastors? So, anyone who loves his son, kasama ang tatay, nanay, kasama po ang ating mga anak. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Minsan, number 1 nga, binibigyang ting halaga is ang ating mga anak. Nagkaroon lang sila ng konting sakit, ayaw mo nang umalis sa kanyang piling. But you know, brothers and sisters, yung salita po dito na priority na mahalin natin sana, isang Diyos. Number 1 dito, the word loves Jesus supremely. In Luke chapter 14 verse 26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters,
Yes, even his own life, he cannot be my disciples. We're not a true disciples kung priority ang tatay at nanay. Priority ang ating mga anak na lalaki at babae. Priority ang ating mga kapatid na lalaki at kapatid nating mga babae. At even po yung word niya, even his own life, he cannot be my disciples. Ito yung iniiyakan ko no after ordination ko. May reservation ako noon sa tutulang. Magkatabi kami kay Bishop Melchor kasi batch ko siya sa ordination. Pati si Bishop Ruel. Pare-pareho tayong 2000. Narinig ko yung iyak. Nasa unana ko, pangalawa si Pastor Bishop Melchor. Narinig ko yung iyak niya. Ako, lumalaban until finally, nung sinabi na po ni Bishop, may time pa kayo. Ngagbabawi. Na dapat lang, mayroon pang mga reservation ninyo. Mag-isip po kayo. Iyak na ako doon. Sabi ko, alisin mo na ang reservation sa buhay ko, Lord. At doon ko na naramdaman yung promise po ng Lord. There's a true promise in the time na sabi niya doon, kung iwanan mo at unahin mo ang aking kalooban, darating ang panahon, aangat ang buhay mo at ilalagay kita sa mas mataas na katungkulan. Now, nandito na. Eh sabi ko, thank you Lord for that. I never experience ng ganitong buhay no hindi ko po muna idinay ang aking buhay. Wala rin ako sa ganito pong position, kaya po I thank God for that promises and that courage po sa aking buhay. Yes, mayroong ups and down na nangyari sa buhay ko rin. May pagkukulang at pagkakamali. But I'll never, hindi ko inay-ay, ibagik. Kundi po, I beat my body. Dahil po sabi ko, hindi matutupad ang kagustuhan ng buhay, sa buhay ko ang Diyos, kung hindi ko kasakiman o hindi ako maggalit sa aking sarili. Eh sabi ko, ikaw na katawan, maiyak ka sa sarili mo. Harapin mo yung salamin, maiyak ka sa sarili mo, Oliver. Dahil mas pinapriority mo yung iba kaysa yung tumawag sa akin at nagmahal sa akin ng una. So the word hate, baka sabi nyo, ibig mong sabihin, kasuklaman namin ang magulang namin, ang anak namin, ganito po yan. The word hate in this passage means loveless. Walang pag-ibig, wala ka ng damdamin, kahit anumang sasabihin nila, pariwanan mo ang Panginoon para kang wala ng pakiramdam sa kanilang sinasabi. Kasi may time, sabi po nila sa atin, wala ka namang ginagawa dyan eh. Magtrabaho ka na lang sana. Pero alam niyo mga kapatid, hindi sana yung sasabihin ng magulang natin, mga anak natin, mga kapatid natin ang papakinggan ninyo. Sila'y, ang turing mo na sa kanila, kaya that's why you hate them, wala ka ng pakiramdam sa kanilang sinasabi. Bawal rin na kasuklaman mo ang anak mo, bawal rin na kasuklaman magulang mo. Ibig sabihin, lahat ng decision na gusto nilang ikaw po silang masusunod, huwag mo na silang pakialaman. Kundi sabihin na lang natin, loyal ako kay Kristo. Jesus demands that our loyalty and love for Him be greater than every other attachment, even that our very own families. So demands po ng Lord, maging loyal po tayo, pag-ibig natin sa Kanya. Dahil hanapin din ng Panginoon yung pag-ibig na yan. Kung tayo po'y unti-unti na pong bumabalik po sa mundo nating buhay, salamat sa Lord, hanapin rin po tayo. Sino ba dito ang nakaranas 3 times? Oliver, do you love me more than this? So ipaalala ng Diyos ang lahat ng ating pong klaseng sinumpaang pangako sa ating Diyos. Ipaalala ng Diyos yung pangako mo na ikaw lang ang aking mamahalin, O Diyos.
kaya hanapin ka niya. Baka ngayon pa ay nahanap ka pa rin hanggang ngayon. Nangungusap ang Panginoon pa rin sa ating buhay. Una sa lahat, yung buhay natin ay nakalaan para po gampanan ang ating katungkulan bilang tunay na disipula. Kayong mga kabataan, huwag niyong sasabihin na ganyan lang ang buhay ninyo. Bagkus, ang hiling lang natin, kung talagang ipakita mo yung genuine na pag-ibig mo sa Diyos, i-direct niya rin ang buhay ninyo. Darating panahon, malaman rin ninyo ang pagtawag ng Diyos ay para po sa inyo. Okay? So that's the number one. Number two, deny self and take up the cross. The word deny means hindi mo na kilala ang sarili mo. A true disciples are willing to deny their own desire and interest for the sake of following Jesus Christ. In Matthew chapter 16, verse 24, if anyone would come after me, he must deny himself. Lagi natin pong naririnig about sa teaching ng ating mahal na bishop, ang mga bishop po natin about self-denial. Naitanim-tanim po sa puso po natin. Pero yung makaramihan sa atin minsan, ayaw natin pong gawin po yun. Dahil may ugali po tayo pa rin like ang ugali po ng mga foolish virgin. Makasarili pa rin. Isang bagay na gusto po ng Panginoon, yung talikuran natin ang ating sarili. Ano bakit mo talikuran? Pabayaan mo na lang ba ang sarili mo na ikaw po ay nagpumapayat o anuman? Hindi po. May mga bagay sa ating buhay na kailangan huwag mo nang kilalanin. Never entertain it sa buhay natin. Una, yung self-will po natin. Yung self-ambition po natin minsan. Na ito po ay nagtutungo po, papunta po sa tinatawag natin pong kasadlakan po ng hindi po maganda at maayos na pamumuhay natin. Okay? So kung gawin natin, alam niyo mga kapatid, pag unahin natin, pag umaga, ay lagi nating uunahin po ang Diyos. O kaya pag umaga, ang lagi mong inuuna, boom! Kung kape ang unahin mo, boom! Gising. Pero kapag unahin mo ang Diyos at Kanya pong katuwir, at Kanya pong kalooban, boom! Blessing. Are you with me? Unahin ko po. Pagkape ng umaga, ang unahin mo, boom! Gising. Hindi pa pagising ang kape. Pero kapag unahin po natin po ang kaharian at kalooban ng ating Diyos, hallelujah, boom! Blessing! Kaya sabihin mo sa tabi mo, wala nang kape. Pag sa umaga, unahin niyo muna ang kalooban ng Diyos at Kanyang kaharian. Tiyak, kapatid, blessing. Okay, deny ourselves. I-deny mo sa minsan yung paggising mo sa umaga, kape ang hinahanap mo agad. You need to deny that. Accept it or not, nangyayari po yan. Kahit din tayo mga pastors. Imbes na unahin po natin po ang kaharian po ng Diyos, inuuna natin po ang M3. At saka ano pa? Skyland. Ano pa yung mga ibang kape na gusto-gusto ninyo? Yes, magigising ka. Parang yung kunatilokano nga, bumangar, tirik na. Yun po yung impact ng pag-inom mo ng kape. Gigising ka. Pero yung impact po ng blessing, lugi ka. Bakit? Inuna mo ang kape, hindi ang Panginoon.
Dahil sabi niya rito, if anyone would come after me, he must deny himself. Mark chapter 8, verse 34, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So dalawa po ang gusto ng Panginoon. First, to deny ourselves and take up the cross. What is the cross of Jesus in our life? A cross of Jesus is a symbol of pagdurusa, suffering. A cross is a symbol of shame. A cross is a symbol of ridicule. A cross is a symbol of rejection. And a cross is a symbol of death. Ngayon, ito po'y minsan ang hirap pong buhatin. Itong cross na ito, ang hirap po natin pong gawin at ang hirap po natin pong dalhin. Lalo na po sa panahon po ng kahiyaan, pangungutya at pagtatatwa o pagtatanggi, ang hirap mong buhatin ang cross na yan. Karamihan po sa atin minsan, ang alam natin cross ay simple lang. Pero may mga bagay in time that we carry the cross of Jesus Christ, brothers and sisters, we learn a lot. Bakit? If you carry that cross of suffering, mayroon pong tinatawag rin pong blessing. Amen? Pero kung bitawan mo yung suffering na yan, ang mangyayari po kapatid, hindi mo matanto kung ano po yung buhay mo dahil hindi ka dumaan sa ganung klase pong pamumuhay. Okay. So alam po natin, the word hate means, yung i-deny natin, lahat naman tayo po rito is, in-deny naman natin sugo ang sarili, pero mayroon din pong hindi rin. So there's an evidence if we are true disciples of Jesus Christ. Pangalawa lang po ito. Kaya natin bang talikuran ang ating sarili? Kaya ba nating talikuran ang ating pong makasariling pamumuhay? Kaya ba natin talikuran po ang pagkukunwari po natin? Kaya ba natin pong talikuran ang pagkukomplain po natin? Pagmumurmur po natin? Kaya ba natin talikuran po yung pagmamarites po natin? Minsan makikita mo ang genuine na marites, sabi nila. Pag nakita mo nang bumubula ang kanyang bibig. Pakialaman niya pati kapitbahay. Pakialaman niya pati sa bulsa mo. Pakialaman na lahat po ng iyo pong pamumuhay. Yan po yung karakter na tinatawag nilang false disciple. Why? Kaya kung doon sa loob ng church natin, pag upo pa lang nila is, alam mo, nakita ko si sister kanina. Ang kanya pong pantalon, ay ang kanyang palda is may bitak po rito sa gilid. Buti pa yung nakita mong bitak. Pero ang problema, dapat talikuran natin yan. Alisin na natin ngayon, self-denial, yun po yung karakter natin minsan na ginagawa natin, paninira sa kapwa nating tao. Na-experience po ang ating mahal na bishop yan. Pero tinalikuran niya po lahat. Parang hindi niya kilala ang kanyang sarili. So, nagiging siya yung mentor natin. Matuto tayo po sa kanya pong pinagdaanan, ang ating mahal na bishop at ang ating mga bishop po rito. Ngayon, ang ating Panginoon, nung binuhat po niya ang cross, madali bang kanyang pagbuhat? Isipin po ninyo yon mga kapatid. When He carried the cross, how many times nadapa ang ating Panginoon? Hanggang sa time na pinapasan sa iba. At makikita natin dito, sa atin rin pong buhay,
Hindi po laging cross ang pasan natin. If you learn to deny yourself, brothers and sisters, and carry that cross, may panahon rin na sa gitna po ng kahirapan, may darating ding kaginhawaan. Are you with me? Sa gitna rin ng kahiyaan, lagi ka nilang kinukutya, darating din ang karangalan. May sa gitna rin po ng kamatayan, darating din ang pagkabuhay. Sa gitna ng pangungutya, darating din ang kagalakan sa buhay mo. At sa gitna po ng pagtatwa, darating din ang kapatawaran sa buhay mo. Isipin po natin, willing lang tayo to carry that cross. Hindi lang sabi natin, bukas, yan naman ang cross mo. And then the whole week, yun ang cross mo. You carry it. Bakit ba? Hindi ka naman po mahirapan dyan eh. Kung alam mo kung sino po ang nagpapasan mo na yan. At higit sa lahat, lagi nating isipin kasi ang problema sa atin kasi. At true disciples, manuto rin siyang magbigay ang burden niya sa nagbigay po ng burden na yan. Isauli mo Hello? Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28? Ang problema, ay akin lang to Lord. Di ba, malalampasan ko na rin. Kapatid, hindi po maganda yon. Mas maganda sana, a sign po of a true or genuine disciples ay matuto rin po siyang magsabi, Lord, sa iyo ko na lang ibigay ito. Dahil hindi ko sariliin po to. Dalawa tayo. At alam mo kapatid, pag yan ang mangyari sa gitna ng pagtatuwa, sa gitna ng pangungutya, may kasagalakan din, may papalit. Pangatlo na po. Pangatlo pong mark of a true disciple is lives a life of humility and servanthood. Humility is the key to gain grace and honor. Wala pa akong nakitang tao na mataas ang kanyang noo at ilong ay pinarangalan po ng Diyos. Remember 1 Peter chapter 5 verse 6, God opposes the proud but give grace to the humble. Walang mawawala sa inyo kung marunong po tayong magpakumbaba. Bakit ko sinasabi ito? I experience, nabugbog, sinuntok. Kung gusto nung maghiganti that time, uwi ako sa bahay namin, daling ko ng baril din na itinatatagon din. After that, maghiganti. Pero alam niyo, time sa iyak ko, mula po sa pagkasuntok ko, tumakbo na lang ako. Alam mo kung saan ako tumakbo? Yung makatulong sa akin. Pumunta ako sa leader, sa tatay ni Pastor Richard Bocales. Pero hindi nila ako narinig nung sumisig ako, Tatay Oscar. Walang nagbumukas ng pintuan, gabing-gabi. Bumaba naman ako doon sa pinakamaba, punta ako kay Kapitan Andres Bocales. Doon ko na po ibinuhos yung iyak ko. Sabi ko, ang pangit ko palang umiyak pag binawas ko na yung. But yun on that time, nung nagharap-harap na kami sa harapan ng mga barangay officials, isa lang ang hiniling ko sa Lord. Panginoon, masakit dito sa left side ko, sa in-uppercut. Medyo umusli yung right side ko. In-uppercut niya ganun. Ang laking tao yun ang uppercut sa akin. Binatukan niya dito. Kaya pagrinig ko yung wala na akong marinig. Kahit sinisigawan niya ako. And then after that, yung ganun ko, dito naman tinira. Kaya, na ganun lang ako. Sa kanilang that time, sabi ko na lang, nung itak ng hawak niya, sabi ko na lang, Lord, help me. I humble myself before God. Pero yung mindset ko, hinihintay ko na lang na parang titignan yung kaluluwa ko, umalis sa katawan ko, natitignan ko na bitak ang ulo ko. Parang iba yun.
Then I pray, Lord, help me. Yun lang sabi ko, I humble myself before God. And God honor me. Why? Because of the word humility. Then finally, kinabukasan, tinawag nila ako. Medyo masakit talaga dito dahil parang, siyempre, ikaw kaya yung uppercutin nila. And then, nandun na kami lahat, 4 sila. Isa lang ang hiling ko sa Lord, Lord, gusto kong parangalan ang buhay mo sa gitna ng aking mga taong rito. Kasi nung nandun po sina Pastor Flores, Estrella Dang, talagang hinamon-hamon lahat mga ito. Ako, sakti nagipapasan ti demonyo. So, nung nandun na kami sa harap, isa lang ang word ko. Wala kayong kasalanan sa akin. Dahil po, ang first word nilagay ng Lord nang ako umiiyak, sabi ko, Lord, huwag mo sanang gawing inanakit sa puso ko ang nangyari sa akin para ako'y lumayo sa iyo because ito po'y challenge sa akin kung paano ko papatawad ang mga taong ito. That's my prayer to the Lord. And then after that, nandun na, may lista na doon, lahat ng sulat, and then kasuhan po sila. Isa lang sinabi ko kay Mother Maxima, Mother, hindi ako pang husga. Mayroon tayo pong barangay kung anong husga. Pero sa akin, kung ano man po ang kasalanan ng aking mga co-pastors, na kayo po yung reason kung bakit naging ganito kayo at marahas kayo sa mga kasama kong pastors. Forgive us. Ako nang humingi ng kapatawaran, imbes na sila ang humingi ng kapatawaran. Umiyak si Brother Moreno. Baawa. Kasi siyang sumuntok sa akin. Umiyak siya that time at sabi niya, sa uti ihibangan. Halamat, hapa to. Sabi niya, 4 ang kaso nila eh. 5 ang kasuhan ni Mother Maxim. Trespassing, sinirang mga nandun sa ari-arian, lahat. Pumatay pa ganun. But sabi ko lang sa kanila, please po, mula ngayon, wag ninyong kahit sino na pong pastor na pumunta po rito sa mga namatek. Wala na po sana sa inyo pong gawin yung maras sa ginawa nyo sa akin. Mahal ko kayo, pinatawad na ko kayo, ang Diyos po pinatawad rin kayo. Kaya po, please, na ganun ako. Ay, doon po sinabi yung nang suntok sa akin, anak ano amo, hindi niya daw alam na ganun pala ang mga pastor na marunong magpatawad. Kaya doon ko po naramdaman, kapatid, yung pride na naghari sa kanya, bumaba. And that power of humility, God will honor you and give you grace. Bakit ko sinasabi ito? Kaya minsan nung ibinigay na sa akin itong mark of what true disciples, ito lang panglaban ko eh. Kung ano yung na-experience ko, yan din ang pwede kong may share sa inyo. Dumaan po ako sa buhay ng isang may power pala. Hindi pala, may power. Ang pagpapakumbaba. Hello? May kapangyarihan po sa pagpapakumbaba. Dahil ako po'y nananalig yung salita ng Lord. Sige, kung ikaw po napalangwat, it's up to you. Tignan mo, kailanman hindi mo maranasan ang glory ng Lord, ang grace ng Lord. But this word of God ay nagrema po sa puso ng bawat isa sa atin sana. Walang lugi sa pagpapakumbaba. Are you with me? Boom! Blessing. And first, second, sabi niya rito, ang nakita ko ritong bagay na sinabi niya sa Philippians chapter 2, verse 5 and 8, hanggang 8, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. A character of humility or attitude, may kapangyarihan. Una, they will honor you. Pangalan mo pa lang, pagsabi-sabihan na nila, dita, yan ang pastor, mapagpakumbaba. Glory to the name of the Most High God.
That even your name, people, they honor you because of the power of humility. Ni Jesus Christ that time, anong sabi niya doon sa Philippians chapter 2? Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Okay, ganito po yan. Kung i-check nyo po yung attitude is 100%. Kapag i-count mo po yung knowledge is only 96%. Hard work is only 98%. But our attitude and the attitude is 100%. Sa ko ginawa yan. Nagsulat ako ng ABC hanggang Z. Minarkahan ko ng 1 to 3 hanggang po doon. Every A, kung A is 1, T, kung ano po yun, in-count ko po, 100% ang attitude. Kaya pala binigay po ng Panginoon po yung salitang, your attitude should be the same. Because 100% your attitude. Magaling ka, marami kang alam, pero yung ugali mo ay asal demonyo, o asal pagano, o asal, di ko alam. So kailangan maintindihan po natin, kapatid, wala pa akong nakita dito na sinabi, dapat yung ugali rin natin ay katulad sana sa pag-uugali ng disciples po tayo. Jesus is our great mentor. Are you with me? And I believe, brothers and sisters, pag hanggang to sa baba, God says, and God honor His name. Yung word po niya doon sa verse 7 and 8, ang ganda po yung word po niya doon. Made himself nothing, taking the bare nature of a servant, being made in human likeness. Even to the death, obedient to death, even death on a cross. Even the cross, honor yung humility ng ating Panginoong Jesus. Sa pagpapakumba ng ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan, resurrect po siya. And the ultimate lamang po yung word, obedient to death, because of humility. So, life of humility. Yan po yung number 3, and servanthood. Servant, ni Jesus rin po, ang ating Panginoon muli na nagsabi po rito sa Matthew chapter 20, verse 26 and 27, whoever wants to become great among you must be your servant. Ang hirap maging servant, lalo na kung tayo po ay laging nagko-complain. Hindi mo makita the importance of a servant kung hindi natin alam ang susi na ikaw'y parangalan ng Diyos at ikaw'y makating isang great among all men, ay kung sa buhay natin ay magaling po tayong magreklamo. Lahat tayo servant. Lahat tayo po alipin po o kaya lingkod po ng Diyos. Ang pagiging po nating isang lingkod ng Diyos, a servant of God, kung gusto mong ikaw ay pinakamalaki at gusto mong ikaw po ay laging pararangalan ng Diyos, learn to be a servant of all. Are you with me? Susi ito kung bakit po lumago ang trabaho ng Diyos in Metro Manila. Yung pagiging servant natin. Lagi kong sinasabi po to because we experience with my wife. Yung pagiging servant, kahit anong pong paggawa nila, I never say to our bishop, no bishop, hindi ako yung magsabi na mayroon pa akong gagawin, bishop. And then after that, Pastor Harold called me again, then, Pastor, kunin mo nga ito, bibili ka ng ganito. Hindi ko rin sabihin na, nauna si bishop, hindi ko sinasabing ganun. But sabi ko, always say yes. And then ako na pong magmamanage ang time ko kung saan ako pupunta. Servant. Yung lagi kong narinig kay Bishop Melchor na errand boy. Kaya sabi ko, ay, ganito palang errand boy dito sa Manila.
taga-sundo sa airport, taga-bili ng uniforme natin. Ay, ang hirap sa totoo lang. Pero hindi ko sinasabi ito mahirap. Punta ka sa Divisoria. Maglakad ka doon, makiipit-ipit ka sa mga tao, mamaya mayroon kang mabangga, ganun ka pa nila. Kung saan-saan pong sulok kami po pumupunta, maghahanap-hanap kung ano pong mga kailangan natin. Even this last, ang bibigat ng jacket natin. Ay, sinabi ko na, bakit medyo? Naunaan ko na. Pero alam niyo, hinati-hati namin. Ang galing namin. So doon mo makita na kahit man ganun po ang buhay, masaya kami dahil alam po namin ang pagiging servanthood mo kasi pinanghawakan po yung if you want to become great among you. Sabihin mo sa katabi mo, servant. Kaya mamaya magsaserve ka. Hallelujah. In a Christianity, a servant of Jesus Christ is someone who dedicate their life to serving God and following Jesus' teachings. Very important po ito. Alalahanin natin mga kapatid, we are all servants of Jesus Christ. Hindi ka servant ng isang tao. May panahon na pagsabihin nila kay mga nanumuno sa atin, okay, you may obviously to obey. Huwag niyo sasabihin na, bakit alipin mo ba ako? Hindi ganun. Sabihin mo lang, guys, nandyan ka na eh. Bakit ka pa magrereklamo? Hello? Hindi na dapat tayo magreklamo dahil alam po natin, nandyan na. Ang gawin mo lamang is, hindi sana isa ka sa mga istoryanto lang. Hindi ka sana kasama lang sa history. Bagkus kasama ka sa destiny. Servant. Maging lingkod po tayong lahat. Yan po yung i-dedicate natin ang life po natin sa Lord na magselbi. Sumunod po tayo kahit sa mga namumuno sa atin kung anong sasabihin nila. You always say, yes, I will obey. Saka lang magreklamo sa panahon na po na hindi mo kaya siguro. May kasabihan ng military, obedience, obey first before you complain. Ganon din ang ating Panginoon, nag-obey. Okay. So, lives a life of humility and servanthood. Number 4. Number 4 is produces spiritual fruits. Hindi tayo matatawag, never kang ma-recognize man na you are a disciple without your fruit. True disciples bear fruit that reflects the relationship with Jesus. Bear fruit spiritually, ay dapat ang nagbubunga ay ang tunay na disipulo. Because the Lord Jesus Christ, sabi niya, i-honor po niya rin po ang fruit natin. In Matthew chapter 7 verse 16, by their fruit you will recognize them. How many times sinabi ng Panginoon, even sa verse 20, by their fruit you will recognize them. What is our fruit now? Ang bunga po sa pagkalam ko mga kapatid, ang bunga po spiritually is souls. Bunga mo yan. Reward mo rin po yan. Third is, yung dapat nating ma-recognize po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng ating mga ginagawa o kaya in-produce po na bunga. How many soul na nahikayat na po ngayon po sa karyan ng Diyos? Marami na sana, amen? Kung wala ka pang nahikayat, na-invita po, nasasabihin mo, Lord, ito yung bunga ko spiritually. Dahil alam ko po, once na mayroong kaluluwa na madala mo sa kaharian po ng Diyos, sino pong nagbubunyi sa langit? Wala ng tao. Hello? Sino nagbubunyi at pumapalakpak sa langit? Mga angheles. Congratulations, sabi niya gano'n, dahil mayroong pong kaluwa. Masayang-masaya
ang mga angheles po sa langit kapag mayroon tayong madala para sa Panginoon. Dahil doon po magalak po ang mga angheles dahil po, ito ang bunga ng sakripisyo nung nagsuffer ang ating Panginoon, nung kinutya po nila, pinahiya po siya, ito na yung bunga. Ikaw na po ang nag-ani. At ikaw rin po ang magdala. At remember, ang bunga natin sana po ay mag-remain po yan. Hindi po after 3 months, wala na siya. Kunwaring bunga na yon. At kasalanan rin tayo pong naghikayat sa kanila kung hindi natin sila po'y i-maintain natin sana yung good relationship nila sa ating Panginoon. So, God concerned po about our fruit. Kung mula nung tayo po na born again at wala pa tayo pong nadala sa karen po ng Diyos na kaluluwa, mag-isip ka kapatid. Mag-isip po tayo. I'm a true disciple of Jesus Christ. Paano kasi naging true disciples guys? Wala kami di man kasi mag-ask sa pastor mo, nasabi, Pastor, anong dapat kong gawin? Kasi mayroon po akong goal, mayroon po akong kapatid na gusto ko pong may share. Ano ang dapat kong i-share? Yan ang kagandaan sa may mentor. Kung makasarili ka, pagkas tanungin nila, katulad ng isa pong, hindi ko na sabihin, tinanong that time na bakit kasi na si Pedro ay nagsabi that time, nagbautismo siya ng only Jesus. Hindi na-meet yung question yung itao, sabi daw yung tinanungan, sabi niya daw, di tanungin natin kay Pedro, bakit niya sinabi doon sa langit? Imagine, hindi magandang sagot. Kundi po, doon natin makikita na dapat bawat isa sa atin, what is the spiritual fruit? The spiritual fruit na gusto at lagi po, ito po yung lagi nang pong sinasabi ng ating mga bishop po natin, mga mentors po natin is tayo po'y magbunga. Mayroon pang maalala ko in that time. Mayroon pong 6 months na binigay nila sa atin. Na bawat local church ay 2 times kadami. At dati 3 months. Mapagmahal ang ating mga bill na bishop, ibinigay niya 6 months. Okay. Ito na po yung nakakatakot. A disciples na hindi magpuproduce ng bunga, he cuts off. Ayaw ko rin po na ako po isa sa mga puputulin ng Diyos. Ebidensya, kapatid, na putol na po tayo, spiritually speaking, sa presence ninyo, yes, nandun po tayo, nag-attend tayo ng church, but actually, naputol na po tayo. Maniwala ko hindi, itry nyo mag-worship sa Lord, wala kayong maramdaman po ng pagdapo ng Banal Espiritu Santo, you are cut off. When you pray to God, iba-ibang iniisip mo, na-cut off pa yung communication mo, cut off ka na. You need to check it. Disipulo kaya ako ng Panginoon ng tama? O tutuban ako disipulo? Kasi pag mag-pray na tayo, putol-putol yung prayer mo, nagising ka na lang kinabukasan, yun ang amen mo. So, ibig sabihin, walang close relationship po natin sa Diyos. And then after that, isa pong bagay na ebidensya na tayo po ay cut off na po sa presence po ng Lord, sa presence of joy. Kung wala kayong galak na magpuri sa Diyos. Ang saya-saya, di ba nakikita yung nandun sa harap natin, mga bishop po natin, ang saya nilang sumayaw. Tayong mga members, magpalakpak pa tayo. You recognize them by their fruit. A fruit of joy. Kaya dapat maalalahanin po natin, mabigyan po tayo sana ng babala, mga kapatid ko. We are now in the last days. I believe when the Lord Jesus Christ, isang bagay na recognize ng Diyos ay ang bunga natin. You will recognize them. Kung hindi po ma-recognize ng Lord, even po sa mga pastor natin, hindi nila ma-recognize kung sino ka, kung ikaw po yung tinatawag natin na tipaklong sa loob po ng church, ay delikado po tayo pong mga pastors. You need to know your members. Kilalanin ninyo kung sino po talagang nagbubunga sa kanila at silang tutukan ninyo.
Yung mga hindi na ayaw ng pakialaman at hindi binigyan mo ng authority, binigyan mo siya ng dapat niyang gawin at hindi niya pinapakinggan at hindi niya po gagawin, pabayaan mo na yan. Why? Warningan mo na lang siya. Kasi in that time, sinasabi natin, itong dapat nating gawin mga kapatid. Minsan mga members natin po, kayo mga members, sorry pero sasabihin ko ang totoo. Kung kayo may members, mga young people na hindi po kayo po nagpapa-advise sa mga pastors ninyo, you're not a true disciples. Mga members yun. Ay, pastor, sorry, bye-bye. All the members. Okay. Makinig tayong mabuti. Bakit ko sinasabi po ito? For how many decades po? Kasi sinasabi ko ito dahil I experience it. Kung sino po yung talagang nagbubunga at mga makikinig, nagpapa-advise. At sa trabaho nila makikita ko yung growth. Ma-recognize mo sila na sila ay nagtatrabaho at may connection sa Panginoon, sila ay marunong magpa-mentor. Mga pastorin natin po in Manila, pag mayroon silang gagawin, they always ask, Pastor, anong gawin po namin sa ganitong bagay? Isuro ko dahil ako po yung mentor nila. Then after that, pag natapos ginawa nila, walang labis, walang kulang. Yung sinabi ko, pag may kulang, kasalanan nila. Kung sobra-sobra naman, kasalanan rin nila. Yung exact lang naman ang sinabi ko And then after that, matapos mamaya, nagawa nila, sabi nila, Pastor, thank you for the privilege po na ko po ginamit po ninyo at nagawa ko na po ngayon. Ang sarap pala ng pakiramdam. Yes! Ang sarap ng pakiramdam. Sabi niya, first time ko pong maglibing po ng patay. First time ko rin pong magbautismo. Siyempre sa luwang, and then sabay-sabay yung, kaya minsan wala akong time. Kaya sabi ko, okay, by the authority, because the authority binigay ng ating mahal na bishop sa amin, kaya ngayon ibigay ko rin ng authority sa inyo. Baptize them. Pag natapos, sabi niya, Pastor, may 8 po, may 10 na bautismo. Ganito pala ang pakiramdam. So dapat maintindihan po natin ng bawat disciples ay dapat matutong humingi ng advice. At tiyak yan, kapatid, boom! Blessing! Hallelujah! Palapan po natin ang Panginoon. And now the last is the number 5. A true disciples have their spiritual gifts. Hindi binigay po ng Diyos ang gift na ito para sa unbeliever. Hindi binigay ng Diyos sa mga pagano. Binigay niya po sa lahat na nabautismuan, binigyan ng authority, binigyan po ng kapangyarihan, at dapat mag-manifest sana po ito sa loob ng church natin. Bakit po ang hirap minsan po, kapatid, mamingi ng pledge? Dahil hindi nila alam the gift that based in the Bible, in the book of Romans chapter 12. Remember, hindi ibinigay ng Lord para po sa pansariling buhay lamang, kundi ibinigay ng Lord sa bawat members, bawat believers, bawat pastors, bawat local church. At dapat mag-manifest po ito sa bawat churches natin. Wala nang mahirap sa lahat ng bagay kapag lahat po ay mag-manifest po itong spiritual gift. In the book of Romans chapter 12 verse 6, thank you, Lord. We have different gifts according to the grace given us. Okay. Different gifts.
If a man's gift is prophesying, let him use it in a proportion to his faith. Kaya ngayon, wala na tayong masyadong maririnig nagpa-prophecy. Noon, grabe, sabi ng Lord. Hindi pa natapos yung spontaneous worship na time, mayroon na pong, sabi ng ganun. Pero ngayon, lumalamig na. Pero hindi po kayo binabawalan na mag-prophecy po. Maganda yan, pero isang bagay wag nyo sanang gawin, i-rebuke yung kapitbahay mo. Kapitbahay? I-rebuke po yung, o kaya pagsabihan mo yung katabi mo. Kasi mayroong magpa-prophecy, sabi nila, sabi ng Panginoon, marami kang kasalanan. Ano pang sinasabi? Kaya magbago ka kung ano sinasabing ganun. Hindi po maitaas ang spiritual yung tao. Magque-question yung mind, ako kaya yun? Okay? It edifies people. May prophecy pong marinig natin, iangat po niya yung faith mo. Amen? Yan po yung sabi ko sa inyo na time, the ordination. Nung narinig ko po yon, inangat na yung spirito ko, doon na magulgul na ang iyak ko. Sabi ko, thank you Lord for that promise mo. Now, I'm willing. Next po doon is a gift of, next verse, serving. Sabagay yun, magaling tayo magsilbi, amen? Magaling tayo pong magsilbi, mahirap man, magsisilbi ka rin. Tignan niyo po yung mga galing po ng abroad, sila po yung nagbibigay po ng pagkain natin. Na initan da JP man, amo na laing niya po Diyos. Yes! And huwag niyong sasabihin sana, bisita lang ako dito. Kung mayroon kayo may contribute na mag-serve kayo, why not? Sabihin niyo rin sa kanila, ano pong pwede ko rin pong mapagsilbi. Hindi lang punta ka lang dito, po na lang kayo, then after, kakain kayo, then uwi na. Hindi po. Isang pamilya po tayo. Disciples po tayo. Kung ano po yung pwede yung i-contribute po ninyo. Amen. Kahit masabihin lang ninyo, kayo mga people, okay, Pastor, kami na pong magwalis dito. Oh, glory to God. Hindi mahirap yan. Sa dami natin, inapakapakan natin ito, ang dumi-dumi, kawawa yung mga tagalinis. Kung bawat upuan mo, yung parte ng, doon ka maglinis, tingnan mo, wala nang problema. Wala na mag-amen. If it is serving, let him serve. Part of our service po yan. Disciple nga tayo hindi ikaw master eh. Disciples. Then if it is teaching, let him teach. Hindi yung pagtiteach mo na, kukorek mo ka na yan. Hindi naman sana ganoon. Ituruan kita, pero ganun ang gawin mo. Hindi. Ang pagtuturo, may kasama po doon ng lambing. Hello? Hindi yung vulkan. Hindi agad yung, Hindi. Kung gift mo talagang magtuturo, kamahalo doon yung lambing. Alam mo, brother, maganda rin to. Ito po yung dapat nating gawin. Ganun lang po. Mayroon bang nagtuturo na nagagalit? Mayroon. Pero isang bagay na matuto, yung tao pag tinuruan mo, dapat nakakonsentrate at hindi yung ganun. Ituro nyo yung tama at ang tamang yan ang magbibigay po ng kaluwagan ng isang tao. Sa mga members natin, minsan masyado kayong maturuan. Mayroon ng gift yung isang tao, nagtuturo para sa iyo, ayaw nyo pa rin pakinggan. Next po doon. If it is encouraging, hallelujah, let him encourage. Kahit din kaming mga pastor, we need your encouragement, member. Hindi yung sinasabi ninyo na, hindi pa gising si pastor. Kung anong pinupunan ninyo sa mga pastors natin, please naman po. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng pastor natin. Amen. Baka sila po, yung katulad ng papanood, nakikita ko sa Facebook na nag-encourage yung pastor, ang dami palang tusok na pana sa likod niya. Ikaw nandun po ng kanyang pinoprotektahan, pero pag tumalikod ka, tignan mo, ang dami pala niyang tama. Tapos isa pa ka pa sa mga tumatama sa kanya.
Kaya saka mas mamaya, nawala na kayo ng pastor, saka po sabi niya, Pastor, wala kaming pastor. Kapatid, kasalanan mo rin. How many times did you pray your pastor? How many times did you encourage your pastors? Part of our gift. Hindi naman po namin kayang kayo po ma-encourage, but kailangan rin namin na kami po i-encourage ninyo. Pat kasama ko doon. Hello? Amen. Hallelujah. Maganda ito Mayroon mong tinatawag na eye-breaker. Tiyak, maganda yung buhay namin. Hallelujah. Hindi na yung problema. Pagdating namin, pagod ka na, tapos mayroon pang laman-laman. Saan ka galing? Basta. Yan, tara, yan, magpakabait ka dahil trabaho mo yan. Minsan naririnig namin yan. Hindi, pagtiyagaan mo, Pastor, kasi naibigay sa inyong trabaho yan, kaya pagtiyagaan mo. Encouragement ba yun? Hindi. Pamumuna. Imbes na sabi mo, okay, Pastor, don't worry. Nasa likod mo kami. We will pray you. Yun sanang sabihin ninyo, Hindi, baka sabihin niyo, kung pastor ka, yan ang sinasabi mo. Yes, we need you. We need Hur and Aaron. Kung wala kayong Hur na magtaas sa right and left namin, talo tayo lahat. Ang bagsak natin, lagpak tayong lahat. Kung gusto natin pong angat ang ating pong armada, taas ang kamay mga gustong maging Hur. Aaron, mahalata mo talaga, you're not a true disciples. Kukunti po ang nagtaas ng kamay. Buti pa yung nagtaas, napipilitan pa, hallelujah. So, encouragement. Let him encourage. If it is contributing, ito na, maganda. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. Say it with me. Generously. Problema, i-announce mo pa lang, i-announce mo pa lang sa pulpito, kapatid, mayroon to contribution, nandun na sa pintuan yung nakikinig. Ayaw nila po yun. Hindi ko alam anong klaseng gift sa kanila. Pero yung mayroon pong mga tao rin pong mga kapatid, i-mention mo pa lang, agad nilang sabihin, Pastor, ako na pong bahala ng ganito. Yes! Proud kong sinasabi ito sa buhay namin sa Taguig. Bakit ko sinasabi ito? I-announce mo lang, walang mamaya, mayroon nang sabi, ako na po pastor ng ganito. Mga taga-Taguig, nandito ba kayo? Mga taga-Area 4, nandito ba kayo? Amen! That's the way na-mentor ko yung mga ito, ang kasama ko. Hindi na problema Dahil po the time nung sinabi namin, okay, contributing the needs of others, let him give generously. Okay, mayroon nagsabi, ako na po pastor ng 1,000. Ako na po pastor ng 5,000. Tiyak! Boom! Blessing! Bakit sinasabi ito? Experience namin. Because I learned a lot. Laging sinasabi sa akin ni Bishop, sabi sa amin, remember, Manila, nandun ang kayamanan. Mayayaman ang mga tao doon. Bakit sila pumunta doon? May trabaho sila. Sabi niya sa akin, oo nga pa naman. Totoo naman. Sa pinangawakan ko, yes, amen, Lord. Amen, I declare it. We started only doon. Nung simula po kami, is only 3,000 ang aming tithes that time. Yung giving namin. The time nung nag-grabs nila about contributing or about giving, hallelujah. Wala nang problema. Because that is their gift. Wala na mag-amen. Dito na lang, hindi ko yung tignan ko dyan. Okay. If it is leadership, let him govern. Remember the word, govern diligently. Hallelujah. Kayong mga co-pastors ko, masyado kang marahas magdisiplina. Bawas-bawasan natin. Amen? Yes, share your love.
And respect also to your congregation. Kung hindi nyo sila, di nyo alam na sila rin po ang tumutulong sa inyo. Di nyo alam na sila nagpipray sa inyo, na sabi, Panginoon, nawa po magbago na po ang aming pastor. Yes, mayroon sila kasing napunan na dapat mabago sa atin. Kung narinig mo rin yon, huwag mo sanang, ano yon sister? Hindi Mag-agree ka agad. Thank you, Lord. Mayroon palang nakakita dahil hindi ko nakita ang sarili ko. Mayroon palang nagsabi, thank you, Lord, for the life of my sister. That's true. Kabahagi na yan sa pamilya natin. Okay? Govern diligently, hindi yung marahasly. Marahasly. Hindi yung marahas. Kundi sabi natin, okay, i-govern mo sila, i-guide mo sila ng maayos. That is a gift. Baka sabi namang iba, hindi ba gift mo ng masyadong marahas? I don't know. Okay? And then, if it is showing mercy, anong gawin natin? Let him do it. Say it with me. Boom! Blessing! Yes! Cheerfully! Because the Word of God says, I have showed you, O man, what is sabi niya sa book of Micah, chapter 6, verse 8, to love mercy, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Okay, dapat mag-manifest po yan. A gift inside the church. Next po doon. Wala na? Hanggang verse 8. Okay. So ngayon, saan ka banda roon ngayon? Ang tanong, as a true disciples of Jesus Christ, saan tayo banda doon? Ikaw ba yung nag-encourage? Ikaw ba yung nagko-contribute lagi na, may kailangan natin? Sabi niyo agad, yes, ako na, tumulong ako dyan. Are you with me? Saan banda po kayo doon? Alam niyo kapatid, inside our church, kung hindi mag-manifest po ito, and the reason Paul said in the book of Timothy, fan the flame, the gift of God. Kaya paapuyin po namin yan, pagningasin po natin yan. Tiyak kapatid, ang mangyari sa ating pong buhay ay magkaroon po ng katagumpayan. Say it, amen. Pagningasin natin yan. Nakakalimutan natin minsan kasi ang nangyayari dahil sa dami natin, wala ka nang marinig na encouragement. Minsan hindi na po tayo nakikinig dahil po mayroon tayong sarili pong bumundo. Na dapat po natin pong bigyang halaga sana yung spiritual, I think, kaya binigay niya spiritual gifts. Kung hindi po mag-manifest po sa buhay natin kapatid, sino ba tayo? Ano po yung gift na sa iyo ngayon? Gift ng baka sabi pa nila, yan na, gift niya yan, magaling pong ganito. Pero out of the topics, out of the contents po sa salita ng Diyos, hindi gift yan. Kundi po, yan ay tinatawag natin, kundi in line po sa Word of God, I think hindi po maganda rin yan. Kailangan always in line in the Word of God because sabi niya po, a good disciples po ay dapat sila'y nakikinig at dapat sila'y kanilang ipamuhay ang tamang turo ng ating Panginoon. Are you with me? Okay? So now, let's go now to the last. Ang tanong ko po rito ngayon ay ito. Sa pamaraan ng ating pamumuhay bilang pong disciples ni Jesus Christ, saan ba tayo banda po ng hina? Yun ang tanong. Sa banda that time, sa punto po na nanghina ang mga disciples is nung hindi na na-meet ang kanilang pangangailangan. Kaya sinabi niya time, kaya mahirap kapatid, please, tayo pong mga disciples, huwag na huwag sana tayong padadala ng bugso ng damdamin. Karamihan nangyari sa past years sa buhay ng mga pastors natin, yung tinatawag kinonsabuan. Yung tinatawag natin na palakasan. Anong nangyari that time? Dahil malakas, kilalang-kilala si Pedro. Anong sabi niya that time? Punta ako doon sa dagat, manguli ng isda. Nakalimutan nila yung pagiging disciples nila because of the needs. Sa ating ring buhay mga kapatid. Minsan makalimutan po natin po kung sino po tayo,
dahil sa pangangailangan. Ang kailangan lang natin dito is mag-reflect sana yung buhay ng mga disciples po, kano ang kanila pong pinamuhay, ano yung kanilang ginawa, ano ang kanila pong pinagdaanan, pagdaanan rin natin yan. Pero sa bandang huli, magtatagumpay rin po tayo. Palakpan po natin ang Panginoon. Okay, thank you very much. At ito lang po, 5 pong tatak ng tunay na disciples. Marami pa yan. May dadagdagan po ng iba. That time, number 1 yung love natin sa Panginoon. Kapag mahal natin ang Panginoon, kailanman walang sino mang pong makakasira ng ating pong pagsisilbi sa Lord. Because you love more ang ating Panginoon. Let's bow down our head. Father God, we thank you, Lord. Sa oras na ito, Diyos, sa iyong mga salita, we thank you for your wonderful love. Kahangahangang pag-ibig mo, kahanganga po, Diyos, pagkakilala mo sa amin. Bila po, Diyos, amin pong pagsunod sa iyo. Ano mang mga bagay pa, Panginoon, O Diyos, na nakikita mo na hindi in line sa iyong kalooban. Sa pagtawag mo lahat ng mga disipulo, Lord, though they are in school, but their heart, Lord God, ay nadali nilang nag-grasp kung ano ang itinuturo ng kanila pong mentor na ating Panginoon. Sa amin ring pong buhay, Panginoon. Alam po namin minsan ang mga mentors po namin, mayroon pong mga mababait, mayroon din po Diyos minsan marahas sa pananalita, pero salamat sa buhay po nila dahil mayroon po kaming mga mentors, teachers namin na nagtuturo para makita namin, O Diyos, ang mga mali at naitama. At higit sa lahat, Lord, alam po namin na lahat ito, Diyos, ay yung may akda sa buhay namin. Father, we thank you and bless your word right now. O God, magrerema sa buhay namin. Kapag isipin po namin ang tunay naming pag-ibig sa iyo, ito ang hinahanap mo, number 1, O Diyos, sa book of John, sa buhay ng mga disciples. At ito rin po, Diyos, ang hinahanap mo sa book of Revelation, na ikaw po, Panginoon, ay nasasaktan dahil nakalimutan po namin ang unang pag-ibig namin sa iyo. Pero salamat po sa aral na ito. Pagpalain mo bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen.